Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Diyos, di ang aking asawa o ako ay hindi niligtas noong kami ay unang ikinasal at ang mga bagay ay medyo maganda sa pagitan namin. Ngunit ngayon, Ama Diyos, ako ay naging ipinanganak muli at naging isang bagong Kristiyano, isang bagong nilikha kay Kristo, at ito ay nagiging sanhi ng alitan sa pagitan natin. Ito ay nagdadalamhati sa akin, Ama, na ang pag-ibig na dati nating pinagsasaluhan ay naging napakaasim. Dahil lamang sa nagsimula akong magtiwala sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Iniisip ng aking asawa na ako ay sopi at hindi interesado sa anumang sinasabi ko tungkol kay Hesus at nagsisimula ng magalit tungkol dito. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong maging malakas at tulungan akong lumago sa aking pananampalataya at huwag sumuko. Tulungan mo akong kahit papaano ay sabihin sa aking asawa ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya. Nais kong malaman niya na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa kanyang mga kasalanan at kinuha ang kaparusahan na nararapat sa kanya, at na siya ay bumangon muli sa ikatlong araw at sirain ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng mga mananampalataya. Napakaganda ng Ebanghelyo at matagal ko na rin siyang pinaniniwalaan. Makapangyarihang Panginoon, alam ko na walang imposible sa iyo na gawin at hinihiling ko na ipakita mo sa aking asawa ang katotohanan. Dalangin ko na balang araw ay maliligtas siya tulad ko. Ipinapahiwatig ko ito sa pangalan ni Hesus. Amen. Mapagmahal na Ama sa langit, salamat sa pagligtas sa akin. Salamat kay Hesus. Salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya. Mahal kita, Panginoon, at na aking sariling mahal na asawa ay darating din sa pananampalataya sa iyo. Ama, ang aking asawa ay walang interes sa anumang bagay na may kinalaman kay Hesus at maligtas. Hindi niya nauunawaan ang kakilakilabot na kahihinatnan ng pagkamatay sa kanyang mga kasalanan at ang hindi pagkakaroon ni Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Hatulan siya, Panginoon, ng kanyang kasalanan at ang kanyang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Hatulan siya ng kakilakilabot na mga kahihinatnan ng pagkahulog sa ilalim ng galit ng Diyos. Panginoon,
ipinagdarasal ko na ibaling mo ang kanyang puso sa Panginoong Hesus. At Ama, alam ko na sa isang mapanganib na panalangin ang panalangin. Ngunit Panginoon, mangyaring gawin ang anumang kinakailangan upang maakit ang aking asawa sa iyong mga bisig ng kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, maawa ka sa aking hindi ligtas na asawa. Dalangin ko na siya ay dumating sa ganap at malayang kaligtasan. Maawa ka sa kanya, Panginoon, at ilapit mo siya sa iyong sarili, sa iyong mga tali ng pag-ibig. Panginoon, nananalangin ako, tulungan mo siyang makita ang mapangwasak na kalikasan ng kasalanan at ipinagdarasal ko na siya ay magsisi at lumingon sa krus ni Kristo. Bigyan mo ako ng pasensya na maghintay para sa iyong pinakamahusay na timing at karunungan upang makita ko kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik tungkol sa iyo. Salamat sa iyo na hindi mo kalooban na ang aking asawa ay mapahamak at ipinagdarasal ko na ang iyong kalooban ay magawa sa kanyang buhay. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay mas malaki kaysa sa mga pagkakamali na ginagawa namin at ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa iyo. At Panginoon, mahal kita. Mangyaring bigyan ang aking asawa ng isang sukatan ng pananampalataya at gamitin ang aking buhay upang dalhin siya sa isang tunay na pagkaunawa sa kaligtasan at ang biyaya ng Diyos. At kung ano talaga ang ibig sabihin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Gamitin mo ako upang dalhin ang aking asawa kay Jesus, hindi lamang ang aking sinasabi, kundi sa paraan ng aking pamumuhay. Panginoon, sa iyong biyaya ba ipakita mo sa akin kung paano ako mabubuhay bilang isang Kristiyanong asawa kapag wala akong asawang naniniwala. Panginoon, hinihiling ko na dalhin mo siya sa pananampalataya kay Kristo. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung kailan dapat usapan ang tungkol kay Jesus at kailan dapat tumahimik. Hinihiling ko sa iyo na pigilan ako sa pagsabi ng labis tungkol kay Jesus na maaaring maging sanhi ng pagkairita sa Kanya. Ngunit upang bigyan din ako ng karunungan at salita upang ibahagi si Jesus kapag ang oras ay tama. Palambutin ko ang kanyang puso na anupat siya'y tumanggap sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. At dalhin kaming dalawa sa iyong makalangit na tahanan balang araw. Panginoon, hindi ko alam kung paano o kailan mo ito gagawin. Ngunit ako ay nagtitiwala sa aking asawa sa iyong mga kamay. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hindi ko napagtanto ang kahalagahan ng pagpapakasal sa isang hindi mananampalataya hanggang sa nagsimula kaming magkaroon ng pamilya.
Ako ay labis na nalulungkot na ang pagtuturo sa ating mga anak tungkol sa paglikha at kaligtasan at maging mga kahalagahan ng Israel at ang bumabagsak na ekonomiya na kasulukuyang naririnig natin sa balita ngayon ay higit pa sa pagkakaunawa ng aking asawa. Ngunit Panginoon, nais kong itaas ang aking mga anak sa takot sa Panginoon at ako'y sumasakit na ang aking asawa ay masangkot sa pagtuturo sa kanila ng mga katotohanan ng kasulatan. Panginoon, hindi ko alam kung paano, ngunit Panginoon, hinihiling ko na sa iyo, nasa isang kahangahangang paraan ay dadalhin mo ang aking hindi ligtas na asawa sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus upang sama-sama nating palakihin ang ating mga anak upang makilala at magtiwala sa Panginoon. Palawakin ang puso ng aking asawa sa mga bagay ng Diyos na aking ipinagdarasal at hinihiling ko na protektahan mo rin ang mga puso at isipan ng mga bata mula sa ilan sa mga di-biblikal na pananaw na mayroon siya sa paglikha sa langit at sumasalungat sa napakaraming katotohanang Kristiyano. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil sa pagiging hindi matalino sa aking pagpili ng kapareha sa kasal. Ngunit hinihiling ko na sa iyong biyaya, dadalhin mo siya sa pamamagitan ng mahal na asawa upang magtiwala kay Jesus. Sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay nananalangin ako. Ngunit ang iyong kalooban at oras ay gagawin, hindi sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Diyos, di ang aking asawa o ako ay hindi niligtas noong kami ay unang ikinasal at ang mga bagay ay medyo maganda sa pagitan namin. Ngunit ngayon, Ama Diyos, ako ay naging ipinanganak muli at naging isang bagong Kristiyano, isang bagong nilikha kay Kristo, at ito ay nagiging sanhi ng alitan sa pagitan natin. Ito ay nagdadalamhati sa akin, Ama, ng pag-ibig na dati nating pinagsasaluhan ay naging napakaasim. Dahil lamang sa nagsimula akong magtiwala sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Iniisip ng aking asawa na ako ay sopi at hindi interesado sa anumang sinasabi ko tungkol kay Jesus at nagsisimula ng magalit tungkol dito.
Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong maging malakas at tulungan akong lumago sa aking pananampalataya at huwag sumuko. Tulungan mo akong kahit papaano ay sabihin sa aking asawa ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya. Nais kong malaman niya na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa kanyang mga kasalanan at kinuha ang kaparusahan na nararapat sa kanya. At na siya ay bumangon muli sa ikatlong araw at sirain ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng mga mananampalataya. Napakaganda ng Ebanghelyo at matagal ko na rin siyang pinaniniwalaan. Makapangyarihang Panginoon, alam ko na walang imposible sa iyo na gawin at hinihiling ko na ipakita mo sa aking asawa ang katotohanan. Dalangin ko na balang araw ay maliligtas siya tulad ko. Ipinapahiwatig ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama sa langit, salamat sa pagligtas sa akin. Salamat kay Jesus. Salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya. Mahal kita, Panginoon, at na aking sariling mahal na asawa ay darating din sa pananampalataya sa iyo. Ama, ang aking asawa ay walang interes sa anumang bagay na may kinalaman kay Jesus at maligtas. Hindi niya nauunawaan ang kakilakilabot na kahihinatnan ng pagkamatay sa kanyang mga kasalanan at ang hindi pagkakaroon ni Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Hatulan siya, Panginoon, ng kanyang kasalanan at ang kanyang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Hatulan siya ng kakilakilabot na mga kahihinatnan ng pagkahulog sa ilalim ng galit ng Diyos. Panginoon, ipinagdarasal ko na ibaling mo ang kanyang puso sa Panginoong Jesus. At Ama, alam ko na sa isang mapanganib na panalangin ang panalangin. Ngunit Panginoon, mangyaring gawin ang anumang kinakailangan upang maakit ang aking asawa sa iyong mga bisig ng kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, maawa ka sa aking hindi ligtas na asawa. Dalangin ko na siya ay dumating sa ganap at malayang kaligtasan. Maawa ka sa kanya, Panginoon, at ilapit mo siya sa iyong sarili, sa iyong mga tali ng pag-ibig. Panginoon, nananalangin ako, tulungan mo siyang makita ang mapangwasak na kalikasan ng kasalanan at ipinagdarasal ko na siya ay magsisi at lumingon sa krus ni Kristo. Bigyan mo ako ng pasensya na maghintay para sa iyong pinakamahusay na timing at karunungan upang makita ko kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik tungkol sa iyo. Salamat sa iyo na hindi mo kalooban na ang aking asawa ay mapahamak at ipinagdarasal ko na ang iyong kalooban ay magawa sa kanyang buhay. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay mas malaki kaysa sa mga pagkakamali na ginagawa namin at ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa iyo. At Panginoon, mahal kita.
mangyaring bigyan ang aking asawa ng isang sukatan ng pananampalataya at gamitin ang aking buhay upang dalhin siya sa isang tunay na pagkaunawa sa kaligtasan at ang biyaya ng Diyos. At kung ano talaga ang ibig sabihin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Gamitin mo ako upang dalhin ang aking asawa kay Jesus, hindi lamang ang aking sinasabi, kundi sa paraan ng aking pamumuhay. Panginoon, sa iyong biyaya ba ipakita mo sa akin kung paano ako mabubuhay bilang isang Kristiyanong asawa kapag wala akong asawang naniniwala. Panginoon, hinihiling ko na dalhin mo siya sa pananampalataya kay Kristo. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung kailan dapat usapan ang tungkol kay Jesus at kailan dapat tumahimik. Hinihiling ko sa iyo na pigilan ako sa pagsabi ng labis tungkol kay Jesus na maaaring maging sanhi ng pagkairita sa Kanya. Ngunit upang bigyan din ako ng karunungan at salita upang ibahagi si Jesus kapag ang oras ay tama. Palambutin ko ang kanyang puso na anupat siya'y tumanggap sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. At dalhin kaming dalawa sa iyong makalangit na tahanan balang araw. Panginoon, hindi ko alam kung paano o kailan mo ito gagawin. Ngunit ako ay nagtitiwala sa aking asawa sa iyong mga kamay. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hindi ko napagtanto ang kahalagahan ng pagpapakasal sa isang hindi mananampalataya hanggang sa nagsimula kaming magkaroon ng pamilya. Ako ay labis na nalulungkot na ang pagtuturo sa ating mga anak tungkol sa paglikha at kaligtasan at maging mga kahalagahan ng Israel at ang bumabagsak na ekonomiya na kasulukuyang naririnig natin sa balita ngayon ay higit pa sa pagkakaunawa ng aking asawa. Ngunit Panginoon, nais kong itaas ang aking mga anak sa takot sa Panginoon at ako'y sumasakit na ang aking asawa ay masangkot sa pagtuturo sa kanila ng mga katotohanan ng kasulatan. Panginoon, hindi ko alam kung paano, ngunit Panginoon, hinihiling ko na sa iyo, nasa isang kahangahangang paraan ay dadalhin mo ang aking hindi ligtas na asawa sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus upang sama-sama nating palakihin ang ating mga anak upang makilala at magtiwala sa Panginoon. Palawakin ang puso ng aking asawa sa mga bagay ng Diyos na aking ipinagdarasal at hinihiling ko na protektahan mo rin ang mga puso at isipan ng mga bata mula sa ilan sa mga di-biblikal na pananaw na mayroon siya sa paglikha sa langit at sumasalungat sa napakaraming katotohanang Kristiyano. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil sa pagiging hindi matalino sa aking pagpili ng kapareha sa kasal. Ngunit hinihiling ko na sa iyong biyaya, dadalhin mo siya sa pamamagitan ng mahal na asawa upang magtiwala kay Jesus. Sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay nananalangin ako. Ngunit ang iyong kalooban at oras ay gagawin,
hindi sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Diyos, di ang aking asawa o ako ay hindi niligtas noong kami ay unang ikinasal at ang mga bagay ay medyo maganda sa pagitan namin. Ngunit ngayon, Ama Diyos, ako ay naging ipinanganak muli at naging isang bagong Kristiyano, isang bagong nilikha kay Kristo, at ito ay nagiging sanhi ng alitan sa pagitan natin. Ito ay nagdadalamhati sa akin, Ama, na ang pag-ibig na dati nating pinagsasaluhan ay naging napakaasim. Dahil lamang sa nagsimula akong magtiwala sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Iniisip ng aking asawa na ako ay sopi at hindi interesado sa anumang sinasabi ko tungkol kay Hesus at nagsisimula ng magalit tungkol dito. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong maging malakas at tulungan akong lumago sa aking pananampalataya at huwag sumuko. Tulungan mo akong kahit papaano ay sabihin sa aking asawa ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya. Nais kong malaman niya na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa kanyang mga kasalanan at kinuha ang kaparusahan na nararapat sa kanya, at na siya ay bumangon muli sa ikatlong araw at sirain ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng mga mananampalataya. Napakaganda ng Ebanghelyo at matagal ko na rin siyang pinaniniwalaan. Makapangyarihang Panginoon, alam ko na walang imposible sa iyo na gawin at hinihiling ko na ipakita mo sa aking asawa ang katotohanan. Dalangin ko na balang araw ay maliligtas siya tulad ko. Ipinapahiwatig ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama sa langit, salamat sa pagligtas sa akin. Salamat kay Jesus. Salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya. Mahal kita, Panginoon, at na aking sariling mahal na asawa ay darating din sa pananampalataya sa iyo. Ama, ang aking asawa ay walang interes sa anumang bagay na may kinalaman kay Jesus at maligtas. Hindi niya nauunawaan ang kakilakilabot na kahihinatnan ng pagkamatay sa kanyang mga kasalanan at ang hindi pagkakaroon ni Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Hatulan siya, Panginoon, ng kanyang kasalanan
at ang kanyang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Hatulan siya ng kakilakilabot na mga kahihinatnan ng pagkahulog sa ilalim ng galit ng Diyos. Panginoon, ipinagdarasal ko na ibaling mo ang kanyang puso sa Panginoong Hesus. At Ama, alam ko na sa isang mapanganib na panalangin ang panalangin. Ngunit Panginoon, mangyaring gawin ang anumang kinakailangan upang maakit ang aking asawa sa iyong mga bisig ng kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, maawa ka sa aking hindi ligtas na asawa. Dalangin ko na siya ay dumating sa ganap at malayang kaligtasan. Maawa ka sa kanya, Panginoon, at ilapit mo siya sa iyong sarili, sa iyong mga tali ng pag-ibig. Panginoon, nananalangin ako, tulungan mo siyang makita ang mapangwasak na kalikasan ng kasalanan at ipinagdarasal ko na siya ay magsisi at lumingon sa krus ni Kristo. Bigyan mo ako ng pasensya na maghintay para sa iyong pinakamahusay na timing at karunungan upang makita ko kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik tungkol sa iyo. Salamat sa iyo na hindi mo kalooban na ang aking asawa ay mapahamak at ipinagdarasal ko na ang iyong kalooban ay magawa sa kanyang buhay. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay mas malaki kaysa sa mga pagkakamali na ginagawa namin at ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa iyo. At Panginoon, mahal kita. Mangyaring bigyan ang aking asawa ng isang sukatan ng pananampalataya at gamitin ang aking buhay upang dalhin siya sa isang tunay na pagkaunawa sa kaligtasan at ang biyaya ng Diyos. At kung ano talaga ang ibig sabihin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Gamitin mo ako upang dalhin ang aking asawa kay Jesus, hindi lamang ang aking sinasabi, kundi sa paraan ng aking pamumuhay. Panginoon, sa iyong biyaya ba ipakita mo sa akin kung paano ako mabubuhay bilang isang Kristiyanong asawa kapag wala akong asawang naniniwala. Panginoon, hinihiling ko na dalhin mo siya sa pananampalataya kay Kristo. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung kailan dapat usapan ang tungkol kay Jesus at kailan dapat tumahimik. Hinihiling ko sa iyo na pigilan ako sa pagsabi ng labis tungkol kay Jesus na maaaring maging sanhi ng pagkairita sa Kanya. Ngunit upang bigyan din ako ng karunungan at salita upang ibahagi si Jesus kapag ang oras ay tama. Palambutin ko ang kanyang puso na anupat siya'y tumanggap sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. At dalhin kaming dalawa sa iyong makalangit na tahanan balang araw. Panginoon, hindi ko alam kung paano o kailan mo ito gagawin. Ngunit ako ay nagtitiwala sa aking asawa sa iyong mga kamay. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mahal na Panginoong Hesus, hindi ko napagtanto ang kahalagahan ng pagpapakasal sa isang hindi mananampalataya hanggang sa nagsimula kaming magkaroon ng pamilya. Ako ay labis na nalulungkot na ang pagtuturo sa ating mga anak tungkol sa paglikha at kaligtasan at maging mga kahalagahan ng Israel at ang bumabagsak na ekonomiya na kasulukuyang naririnig natin sa balita ngayon ay higit pa sa pagkakaunawa ng aking asawa. Ngunit Panginoon, nais kong itaas ang aking mga anak sa takot sa Panginoon at ako'y sumasakit na ang aking asawa ay masangkot sa pagtuturo sa kanila ng mga katotohanan ng kasulatan. Panginoon, hindi ko alam kung paano, ngunit Panginoon, hinihiling ko na sa iyo, nasa isang kahangahangang paraan ay dadalhin mo ang aking hindi ligtas na asawa sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus, upang sama-sama nating palakihin ang ating mga anak upang makilala at magtiwala sa Panginoon. Palawakin ang puso ng aking asawa sa mga bagay ng Diyos na aking ipinagdarasal, at hinihiling ko na protektahan mo rin ang mga puso at isipan ng mga bata mula sa ilan sa mga di-biblikal na pananaw na mayroon siya sa paglikha sa langit at sumasalungat sa napakaraming katotohanang Kristiyano. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil sa pagiging hindi matalino sa aking pagpili ng kapareha sa kasal. Ngunit hinihiling ko na sa iyong biyaya, dadalhin mo siya sa pamamagitan ng mahal na asawa upang magtiwala kay Jesus. Sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay nananalangin ako. Ngunit ang iyong kalooban at oras ay gagawin, hindi sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.